Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po sa gabi ito, tayo po ay sa ating pong paninimula, sa ating pong gawain, tayo po ay aawit sa Panginoon, sasamba. Inaanyahan ko po ang ating mga kapatid na tayo po ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Puri ka namin pinapasalamatan, sinasamba, pagkatig ay banal at tapat, Panginoon. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy ka namin maitaas sa aming pong kalagitnaan hanggang sa aming pong pakikinig ng salita, hanggang sa aming pong mga panalangin, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Lahat ng awit sa mundo, hindi kayang itanong. Kadahilan mo, kulang ang buwan, kulang maging mga salita, upang di kaya inabuhin
nga, O Diyos, na wala nang papantay sa iyo. Ikaw noon, ngayon, ang pakailanman ng aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na tagapagligtas, ang aming Diyos na banal. Hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos sa gabi nito. Purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa. O Diyos, sa gabi nito, sa aming pong pagbulay-bulay ng salita, patuloy ka namin masumpungan at ang bawat makikinig, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng kalakasan, Panginoon, hindi lang po sa pisikal, kundi sa aming mga espiritual, Panginoon. Patuloy po itago sa presensya ng aming pong pastor na maghahayag ng iyong mga salita ngayon. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Ito pong aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Napakadaming dahilan para pasalamatan natin ang Diyos. Amen po. Amen po. Napakadaming dahilan po talaga. So sige po, ako po ay nagnanais at nananalangin na pagkatapos po ng prayer meeting na ito ay kahit paano ay mapagaan yung ating kalalagayan at uuwi po tayo na naitaas ng Diyos ang ating pananampalataya. Sapagkat meron sasabihin ng Diyos dito mamaya, how He diagnosed kung bakit meron tayo nito ay yun ay dahil sa pananampalataya. So ako po, nananalangin ako na uuwi po tayo na naitaas muli ng Diyos ang ating pananampalataya. So tayo po ay manalangin, aming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito. Sa aming pagkakatipon, we believe that the Holy Spirit of God yung nag-lead sa amin sa lugar na ito. Upang minsan pa, Panginoon, ay marinig ang mga salita mo. Lord, same boldness, Lord. Same anointing, Lord, na pinagkaloob mo sa mga disciples mo. Sila po ay nagtatagpo. Yun din ang aming nais, Panginoon, sa gabing ito. We just want to receive, Lord, yung inyong pong strengthening today, Lord, tonight, Panginoon. Palakasin mo, God, paano mo sila binuo noon, O God, kung sila po ay nag-gather together, yun din ang aming nais na maranasan. Buuin mo kami in every side, in every areas of our lives. Make us whole and complete, Father God, sa pamamagitan ng mga salita mo. Holy Spirit, take your way. Holy Spirit, be in the midst, Lord, sa lahat ng mga pag-uusapan, Panginoon, masumpungan namin yung karunungan, kaalaman, O God, na makakatulong sa aming buhay pananampalataya. We give you glory tonight, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. So sige po, very short exhortation para sa ating prayer meeting na para lang ma-encourage tayo na magpatuloy tayo sa ating pananalangin. At sa habang tayo po nagpapatuloy sa ating pananalangin, may we move forward in faith. Ano po? Na habang tayo po nagpapatuloy, mapuno tayo ng pananampalataya at pag-asa. Kasi mahirap po tayong magpatuloy na wala ka ng pag-asa. Okay po? Lagi pong binabanggit ng aming pastora noon po sa Saudi na ang pinakamatinding kalalagayan ng isang tao na pwedeng maranasan niya ay yung mawala na siya ng pag-asa sa buhay. Pero salamat, no? Habang ang Panginoon Jesus ay nasa atin, ano man ang makaharap natin dito sa buhay na ito, hindi mawawala yung pag-asang yan dahil kasama natin siya. Okay po? So sige po, ang ating pong pag-uusapan ay in the book of Mark, chapter 4, 35 to 41. Ito po yung title po dito sa New King James Version is Wind and Wave Obey Jesus. Doon na po kayo. Maraming beses na po natin siguro narinig ito. Ipaulit. This is just the beginning of book of Mark. Chapter 4 lang siya. So siguro nabasa na po natin lahat ito. Okay po? So basahin po natin. Okay lang po ba yan? Marami pong ituturo ang Lord ngayong gabi. At ako naniniwala ako itataas ng Diyos yung ating faith. Masusumpungan natin yung peace. Sige. So bago po natin pag-aralan ito, mahalagang malaman natin kung nasaan po ang ating Panginoong Jesus nung Kanya pong sinabi itong mga bagay na ito. Okay po? Para po makinad natin, ma-appreciate natin
Tingnan natin kung nasaan ba siya. Nasa Capernaum po si Panginoong Jesus nung sinabi niya po ito. Okay po? Tapos tatawid po sila from Capernaum going to Gadara, city of Gadarenes. So tingnan po natin, tinitignan ko kanina sa mapa, ang lawa po na namamagitan po between Capernaum and Gadara is Sea of Galilee. Okay po? Nasusundan natin. So ito po, nandito po sila sa Capernaum, tatawid po sila papunta po doon sa Gadara. Okay? Ang namamagitan pong lawa is the Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee ay hindi naman po dagat. Sea of Galilee lang tawag. Hindi ko po alam kung bakit Sea of Galilee. Hindi po siya dagat. Para siyang lawa lamang. Wala pong alon. Kasi hindi naman siya dagat. Sea of Galilee. Isang napakagandang tanawin, Sea of Galilee. So tignan po natin, Verse 35, on the same day, nasa pa po sila, Capernaum, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. So sabi ng Panginoong Jesus, nung nasa Capernaum, the same day when evening came, sabi po niya sa kanyang mga disciples, let us cross over. Saan po sila pupunta? City of Gadarenes, sa Gadara. Nasusundan po natin? So tatawid po sila sa lawa, papunta sa Gadara. Let us cross over. Dito po sa aking translation, naka-highlight po ang salita ng Panginoong Jesus ng pula. Sabi ng Lord, let us cross over to the other side. Ang tanong, what's in the other side? Ano po ang meron? Bakit kailangan tumawid ng Panginoong Jesus crossing to the other side? What's in the other side? Okay po? So napakaganda po kung malalaman natin, ano ba ang nandun sa kabila? Ba't kailangan tumawid ng Panginoong Jesus sa Sea of Galilee? At dito nyo, pag binasa nyo po, sa chapter 5, nandun po yung isang taong sinasapian ng masamang espiritu. Ilan po ang sumapi sa kanya? Legions of demons. Legions po is thousands. Ganun karami po. So in between, may Sea of Galilee, ito yung Capernaum, ito yung Gadara kung saan nandun yung sinasapian ng masamang espiritu. Kung babasahin po natin sa Mark chapter 5, tanong lang po ako ng konti anong kalalagayan ng pupuntahan ng Panginoong Jesus. Sa Mark chapter 5 verse 5, ang sabi po dito, ito yung kalalagayan ng lalaki. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out, cutting himself with stones. So malamang sa malamang mga kapatid, dun sa area po ng Capernaum kung nasa ng Panginoong Jesus, yung pong isang sinasapian ng masamang espiritu na night and day nagsusumigaw, naririnig po yun ng Panginoon. Okay po? Naririnig po niya. Kaya po, they will cross over para po pumunta po doon sa lalaking nagsusumigaw night and day. Siya po ay nagsusumigaw, umiiyak, sinusugatan niyang kanyang sarili. At kung babasahin po natin ang chapter 5, wala pong nakakapigil sa kanya because he was so strong. Imagine niyo po, legions of demons ang sumapi sa taong ito. Pero ano pong mapupulot nating aral? Isang makabuluhang aral po kasi ito po, naalala ko po yung nangyari sa buhay ko. At ito po rin ay paanyayin ng bawat isa sa atin. May this message reach someone else na gustong makareceive ng freedom from the Lord. May isang lalaki po sa Gadara, doon sa bundok na yon, na nagsusumigaw. Night and day, umiiyak siya. Hoping na magkaroon siya ng kalayaan sapagkat mahirap ang kalagayan niya. He was controlled by demons. At ito po ang panawagan ng pawat ng ating Panginoong Jesus sa ating pong unang makukuhang lesson is that kung merong parts sa iyo, kung nahihirapan ka na at there is a part in you na gusto mong makalaya, sigurado po ako pupuntahan ka ng Panginoon. I am very sure with that. Kasi yun po yung nangyari sa buhay ko. Nung ako po, kapatid, ay talaga namang wala na, hindi ko na masumpungan. Saan ko hahanapin ang kagalakan sa buhay? Kahit anong gawin ko, wala na akong mahanap na kagalakan. Umiiyak ako ng walang dahilan. Gusto ko nang makalaya sa buhay na yun. Naalala ko po, gusto ko nang makalaya. At salamat dahil may naitanim na salita ang Panginoon, nakilala ko ang Panginoon, at doon po ako nanalangin madaling araw, sabi ko, Lord, pagod na ako, gusto ko nang makalaya. And from that moment, sabi ko nga sa inyo, naramdaman ko ang yakap ng Panginoon. At ito rin po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tagal-tagal na po ng Diyos na gusto niyang makita, na hinihintay niya po mga kapatid, na you will come into your senses, na gusto mo nang lumaya sa inyo, nagbibihag sa iyo na kahit ano man,
na gusto niya nang makita ng Panginoon na gusto mo ba ng kalayaan dahil matagal ko nang gustong iparanas ito sa inyo. So when you come to your senses at sinabi mo sa sarili mo, Lord, gusto ko nang makalaya, Jesus Christ will be there. Amen po? Yeah. Jesus Christ, sigurado po yan. Na-imagine ko lamang mga kapatid, nandun sila sa Capernaum ang Panginoong Jesus. Night and day, naririnig niya po yung taong yon. And I believe, there's a part of that man na kung gusto niya nang makalaya dahil sobrang nahirap na kanyang pinagdadaanan. At gustong ipabot ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, may this message reach someone else na gustong makalaya. At ang kalayaan lamang na ito ay masusumpungan sa ating Panginoon. At kung nandun ka na, you are in your senses na, Lord, gusto ko nang makalaya. I want freedom. Sigurado, pupunta po ang Panginoon para yakapin at iparanas itong kalayaan na ito. Amen pa? Yeah. Susundan po natin sabi dito, let us cross over to the other side. What's on the other side is someone that is being controlled by a demon-possessed man. Verse 36 na po ako. Mark chapter 4, verse 36. Sabi po dito, now when they had left the multitude, they took him along in the boat, and he was, as he was. And the little boats were also with him. Verse 37, a strange thing happened, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. This is a strange thing kasi nandun po sila sa Sea of Galilee. Ang lawa po, sino po nakakita ng lawa sa inyo? Payapa po ang lawa. Dahil wala naman pong alon, hindi po ito dagat. Payapa po siya. Very calm po ang lawa. But something strange happened kung saan nagkaroon ng great windstorm. Sa ibang translation nga parang ipo-ipo. There's a great windstorm arose and the waves beat into the boat. Nagkaroon ng alon na talagang sinasalanta na po yung bangkang sinasakyan ng Panginoong Hesus at ang mga disciples. Ano pa po nangyari? So that it was already filling. Mahalos mapuno na po yung bangka ng tubig. So tignan po natin ito po yung kinakatakot. This is what the enemy is afraid. So much afraid na pwedeng mangyari. Alam niyo po kung ano yun? Hindi yung naging mabait ka na. Hindi yung nagbago ka na. You decided to yourself na magbago ka na. Hindi po. Alam niyo po ang kinakatakot ng kaaway? Na ma-encounter mo ang Panginoong Jesus. See, Jesus Christ is on His way para po ma-encounter na po itong taong gusto nang makalaya. And on the way, mga kapatid, ang ating pong kaaway, sabi nga dito mga kapatid, He is the prince of this world. He is the prince of the air. So He can use the air para po i-prevent po ng Panginoong Jesus at itong sinasapian ay magkaroon ng encounter. So He will do everything in His power para ma-prevent itong pagtatagpong ito. Nakakita niyo po? Dahil pagka nagtagpo po itong isang sinasapian, itong taong gustong makalaya at ang Panginoong Jesus, certainly there will be new life. Magkakaroon ng buhay, bagong buhay sa isang taong yun. At ito po yung ayaw makita ng kaaway sa buhay natin, and He will do everything in His power na pigilan tayo. Ano yon? Ang ma-encounter natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Kaya po, tingnan po natin, hindi po natin masisisi ang mga taong wala pong pakialam pagdating sa Diyos. Hindi natin masisisi ang mga taong talagang kung lapastangangin ang ating Panginoong Jesus, ganun na lamang. Hindi po natin sila masisisi. Bakit? Because there is a power in between trying to prevent the encounter, mga kapatid. Hindi po natin sila masisisi. Sabi nga, Satan is the God of this world. He has the power over this world. At ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay ginagawa niya para itong encounter between Jesus and humanity ay hindi magsama. Kaya hindi po natin sila masisisi. Kaya nga ito po, anong panawagan po sa bawat isa sa ating mga mananampalataya kung ganito po ang kalakaran is to pray for them, not to judge them, not to condemn them, but to pray for them. Yun po sana ang stand nating mga mananampalataya na bakit itong mga taong ito tinataklukuran ng Panginoong Jesus, nilalapastangan ng Panginoong Jesus. Let's have some pity inside of us dahil sila po, they are in control, kinontrol po sila ng demonyo na i-prevent po yung pagkakataong makatagpo ang Panginoong Jesus. Let's just pray for them. Let's just rebuke yung pong namamagitan in between them.
Okay po? So tingnan po natin, the insecurity. Sobrang insecure po si Satan na kaya't gagawin niya po lahat para hindi po makarating ang Panginoong Yesus at ma-encounter itong lalaking ito. Pero nagpapasalamat tayo mga kapatid. I believe na-encounter niyo na po personally ang Panginoong Yesus sa buhay po ninyo. Hindi po. Hindi pa po. I believe na-encounter niyo na po. Meron na pong pagtatagpo. Kanatagpo na kayo ng Panginoong Yesus, tinanggap niyo na ang Panginoong Yesus sa buhay po ninyo. I'm just reminded kung ano po yung sinasabi sa 1 John, 1 John. 1 John chapter 5, verse 5. Napakaganda po. Nandun na po ba kayo? 1 John chapter 5, verse 5. Ang sabi po dito, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Amen po? Oh, grabe ng Holy Spirit. Sa tingin niyo po, hindi pa mananagumpay ang buhay niyo. Kayo po ay isang mananagumpay na. Because you have Jesus Christ in your life. Napagtagumpayan niyo na ang gawa ng kaaway. Ano po yun? Sirain ang buhay niyo? Hindi. Ang gawa ng kaaway to prevent you from knowing Jesus Christ. Nasusundan po ba natin yung ating So ang gawa po, halimbawa ako po, ito po ang Panginoong Yesus, ito po ako, ang gawa ng kaaway is to block the way, to prevent us from encountering Jesus Christ. Kaya ang sabi po ng 1 John, sino po ang totoong nagtatagumpay sa mundong ito? He who believes that Jesus Christ is the Son of God. Sila po, napagtagumpayan na po nila ang gawa ng kaaway sapagkat ang gawa lang ng kaaway ay i-prevent ka niya na makilala mo ang Panginoong Yesus ng buhay. And I believe you have received and you have known Jesus Christ in your life. Kaya po kayo po ay mga mananagumpay na sa mundong ito. Amen. Isa lang po ang nais ng kaaway sa buhay natin. Ano po yan? Bigyan ka niya ng kasalanan? Hindi po, makasalanan na tayo. There's nothing new. Alam mo, gumakain ka na ng gulay tapos bibigyan ka pa ng gulay, anong bago? Hindi po yun ang gawa ng kaaway. Certainly in the last ages, sabi nga, yung gawa po ng Antichrist, hindi po kasalanan ang ino-offer ng Antichrist. Malayo na sa katotohanan. Ang i-offer ng Antichrist is something, a knowledge that will destroy the truth about Jesus Christ. Isang kaalaman na kung saan papasinungalingan ang patungkol sa Panginoong Yesus. Yun ang dala-dala po ng Antichrist, hindi kasalanan. So kung ngayon nakatagpuan mo ng Panginoong Yesus at nakilala at na-encounter mo na ang Lord, you have overcome this world. You have overcome the wiles of the enemy. Kaya ang sabi ng ating pong 1 John, sino ba ang totoong nagtatagumpay sa mundong ito? Totoong nagtagumpay. Siya na nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos sapagkat napagtagumpayan mo na ang gawa ng kaaway sa buhay. Amen po? Amen. Ang mapagtagumpay ng kasalanan, hindi po yan. Hindi po yan ang totoong pagtagumpay. Ang totoong pagtatagumpay ay nakatagpo mo na ang Panginoong Yesus ng buhay mo. Amen po? So balik po tayo sa Mark. Sa Mark po na, anong verse na po ako? Verse 38. So nakita po natin, on the way na po sila sa middle. Nagkaroon po ng bagyo, nagkaroon po ng hangin, nagkaroon po ng alon na malalakas. Tapos verse 38, ang ating Panginoong Yesus, ano nangyari? Anong ginagawa ng Panginoong Yesus? But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Oh wow. Kanina po nung aking minameditate, Lord, gusto ko rin ng ganitong kapayapaan. Sino pong may ninanais ng ganitong kapayapaan? In the middle of the storms, in the middle of the beating waves, in the middle of uncertainty, anong ginagawa ng Panginoon? Nagpapahinga lamang. Naalala ko lang po yung sinabi ng isang pastor, may mga problemang tinutulugan lang. Kayo po, anong ginagawa niyo sa mga problema ng buhay po ninyo? I was asking the Lord, ano pong nangyayari? What's inside your mind na sa kabila ng ganitong nangyayari sa bangka, nagpapahinga lang kayo? Ano kayo nasa isip ng Panginoon? At sana po, I'm praying na ganito na rin
May our mind be filled kung ano yung nasa isip ng Panginoon nung mga panahon na yon upang maramdaman po natin, ma-enjoy po natin yung kapayapaan. Alam niyo po kung ano yun? Jesus Christ is in control of everything. May you receive this in your mind. May you have this in your mind. Na sa lahat ng pagkakataon, God is in control of everything. Ito sana yung pagmulan ng iyong kapayapaan. Not because you have abilities, not because you have resources, not because you have something that you can do, kundi yung katotohanan, God is in control of everything. Minsan po, kailan ba nung nakaraan? Gabi po yun, naisip ko po ganyan, paano kaya in the future? Paano kaya in the future, Lord? Sabi ko na, siyempre lahat nilalabas, lumalabas lahat. Paano kaya in the future, Lord? Tapos niremind ako ng Lord, I am in control of everything. Magpahinga ka. Okay ba? Sabi niya, pakasarap po ng pagpapahinga ng Panginoon because God, He knows that God is in control of everything. Sana po ay lagi niyong i-remind yung sarili niyo dahil ang tendency po ng katawan nakakalimutan that God is in control of everything. What will you do if God is in control of everything? Kaya nga po, ang problema ay dinutulugan lamang kung alam mo na ang Diyos is in control of everything. Amen po tayo doon. Amen. Pastor, napakadaling magsalita pero pag nandun ka na, baka hindi natin magawang makatulog. Kaya nga po, nire-remind natin ang ating mga sarili. Okay po? Always remind yourself that God is in control of everything. Ito sana, ako po, ito po yung panalangin ko. Dito sana magmula ang kapayapaan natin. Hindi dahil marami kang laman sa account mo. Hindi dahil maraming nagmamalasakit sa'yo. Hindi dahil may kakayanan kang gawin, baguhin ang sitwasyon. Kaya kapayapa. Hindi po. I'm praying na ang pagmulan ng kapayapaan po natin ay yung katotohanan na naitanim na sa buhay po nating mga mananampalataya that God is in control of everything. Amen. Amen. Tundan po natin. Verse 39. Then he arose and rebuked the wind. He rebuked Satan because Satan is the prince of the wind, prince of the air. He arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. Kakaiba po ito. Imagine mo, parating ang bagyo, tapos sasalubungin ng Panginoon, peace. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Tingnan po natin ang verse 40. Napakaganda po ng verse 40. Napakaganda po ng verse 40. Verse 40 po. But he said to them, kanina po sinabi, sa mga disciples niya, Why are you so fearful? Ano po ang estado ng mga disciples? They were fearful. Fearful. Why? Sabi po ng Lord, why are you so fearful? Tapos ang sabi ng Lord, how is it that you have no faith? So na-diagnose po. Diniagnose po ng Panginoon. Ano po ba ang source? Ano po ba ang dahilan kung bakit po tayo minsan punong-puno ng takot sa buhay? Sino po nakakaranas ng takot sa buhay po ninyo? Meron? Lahat. Lahat naman. Iba't ibang aspeto ng buhay. May kinakatakutan. Fear is something na sisirain ka from within. Pagka napagharian ka po yung kayo ng takot, hindi ka makuha hakbang. Kahit na ang ganda po ng future mo, pero kung napagharian ka ng fear, you will not move forward. Isa pong nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya, mapagharian ng takot. At diniagnose po ng Diyos, ano ang dahilan? Bakit may takot? Ano po ang dahilan? Yun po ang sabi ng Lord. Dahil kaya ka may takot. Bakit? Dahil ang liit ng pananampalataya mo sa akin. At yun po ang panawagan ng bawat isa sa atin, no? Sa Panginoon. The reason why you are fearful is because you have so little faith on me. Iisa lang po ang diagnosis ng takot. Alam po yan? Kawalan ng pananampalataya sa Panginoon.
Sapagkat kung nananampalataya kayo sa Panginoon, ano ang pwede mong katakutan? Napakadaling sabihin, Pastor. Kaya nga po pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Isa lang ang dahilan kung bakit ka natatakot. Hindi dahil nakakatakot ang nakikita mo. Hindi dahil intimidating yung kaharap mo. Hindi dahil talaga namang hindi mo malaman kung ano ang epekto nito sa inyo. Kaya ka natatakot. Hindi po. Kaya ka natatakot kasi bakit? Napakaliit ng pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Amen. Ngayon po ay naitaas ng ating Panginoon ng ating pananampalataya upang itong fear na ito ay malusaw na sa ating buhay. Minsan po, mga tao, hindi pa nga, wala pa kang ginagawa, natatakot na. Fear of nothing. Wala pa nga. Hindi pa nga sinusubukan, natatakot na. Ay hindi po dahil nakakatakot ang ating kakaharapin, dahil kaya po ng Diyos yun. Ano ba naman ang mahirap sa Diyos? Ang problema kung bakit tayo natatakot is that napakaliit po ng ating pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos. Lahat po tayo ay guilty. Dahil lahat po tayo minsan ay napag-aharian ng takot. Pero salamat sa mga paalala po ng Diyos. Okay po? And lastly, mga kapatid, sa Book of Mark pa rin. Last verse na po ako. Ano pong sabi ng Lord sa last verse? Verse 41. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey Him? Sabi po ng mga disciples, sino ito? Na kahit hangin at kahit dagat, sumusunod sa Kanya. In relation to our title po na Exercise Your Faith by Speaking What You Believe, mga kapatid, tandaan niyo po sana, same Jesus. Ito po mahalagang malaman po ninyo. Same Jesus who commanded the wind, same Jesus who rebuked the sea, is the same Jesus living inside of you. Amen. Alam niyo po ba yan? Yun po, minsan tayong mga mananampalataya, we are not fully aware of who is living inside of us. Sabi po ng 1 John 4:4, the spirit that lives in you is more powerful than the spirit that is in the world. Higit na makapangyarihan ang espiritong sumasayo kaysa sa espiritu na nasa mundong ito. Ang tanong ko po sa inyo, are you aware of the Spirit of Jesus Christ living inside of you? Because if you are aware, kapatid, same power of Jesus na dinisplay niya doon is also same power living inside of you. I remember in the book of Acts. Naalala niyo po yung book of Acts? Yung 40 years na lame, pinanganak na lame, namumulubi sa templo. Ano po sabi ni Peter and John? Ano po sabi? They speak what they believe. And they believe that Jesus Christ is inside of them. Sabi po nila doon sa lame beggar, sabi niya, I have no silver nor gold. What I have is Jesus. Rise up and walk. At nagtatalon po yung lame beggar. Wow! May we experience, may we exercise our faith by believing what's inside of you. Okay po? Ang nangyayari po ngayon, kung ano yung nakita mo, yun ang sinasang-ayunan mo. Tama po ba? Pagka ito yung problemang ito, nakita mo siya, ang sasabihin mo, ang laki, ang hirap naman ng problemang ito. Yung nakita mo, ang ine-exercise mo. Hindi yung nandito sa iyo. Okay po? Kasi kung ine-exercise mo, yung pananampalataya mo, napakaliit lamang yan sa Diyos. I will overcome.
So mga kapatid, ang panawagan po ng Diyos, please be aware who is living inside of you. Same Jesus, the Spirit of Jesus Christ dwells inside of you. Exercise your faith by speaking what you believe. Ano ang pinananampalatayaan po ninyo? Paano po ito mga kapatid? Sabi ng Lord, wind, stop. Nirebuke niya po yung sea. Stop, be calm. Ano po, exercise nyo na rin po ito. In the name of Jesus Christ. Atakehin niyo po yung inyong mga kaaway in spiritual realm. In the name of Jesus Christ. Stop right now. No, exercise your faith. Are you ready to exercise your faith? Amen. O hinahayaan nyo na lang. Bayaan mo na lang kay pastor na lang kung magpanalangin. Sabi po ng Ephesians, we have all one access to God. That is the Holy Spirit of Jesus Christ. The Holy Spirit of God. So kung ano yung access ni pastor, yun din ang access nating normal believers. Ano yun? The Spirit of Jesus Christ. Kumusta po ang prayer items po ninyo? Kumusta po ang buhay papananalangin po ng bawat isa sa atin? Huwag po sana pumasok sa inyo yung bahala na attitude. Speak what you believe. Sino po ang kasabihan niya sa buhay niya bahala na? There is no faith in that. Walang faith doon sa sinasabing bahala na. Wala kang matatagpuan. Kahit saan ang gulo, wala kang matatagpuan pananampalataya sa salitang bahala na. So paano, pastor? Sabihin mo kung ano yung pinananampalatayaan mo. In the name of Jesus Christ. Like dito pong mga kapatid, itong ginawa po ni Peter and John doon sa lame beggar. Ano po sabi nila? Wala akong silver or gold. Bahala ka na. Yung po ba sinabi nila? Hindi po. They speak what they believe. And they believe Jesus Christ can heal him. At yung sabi, I have no silver nor gold. In the name of Jesus Christ. Tumayo ka. Tumayo po siya. So speak what you believe. Exercise po sana natin kung ano yung nilagay ng Diyos sa ating buhay. And that is the Spirit of Jesus Christ. Same power. Okay po? Amen. Ano po ay nadala tayo ng ating Panginoon sa kalalagayan kung saan panatag ka dahil alam mong may Diyos ka. Dahil alam mong may Diyos ka, gamitin mo sana kung saan ka pinatayo ng Diyos. You have power inside of you. That is our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, napakaganda po ng inyong mga salita. Pinapasalamatan ka lang namin sa gabi ito. Salamat, Ama, na kung kami po, Panginoon, ay nagnanais ng kalayaan, mas lalong nais mo yun na iparanas sa amin. Kaya po, Diyos, sa aming pong mga kapatid, Lord, kung meron ka mang ilalagay sa aming isipan, sa aming mga puso na taong gusto rin makalaya, hayaan mo, O Diyos, na kami po ay makipag-intercede para sa kanila. Ilagay niyo po sa aming isipan at sa aming mga puso. Ang nais niyo rin palayain, O Diyos, upang mailamang po namin sa aming pananalangin, Panginoon. Na maranasan din po nila yung freedom from you, Lord Jesus. Salamat po. At salamat, O God, na amin pong natunghayan ang katotoong katagpuan, O God, sa buhay. That is to have an encounter with our Lord Jesus Christ. At manampalataya sa Diyos, sa Panginoong Yesus, na anak ng Diyos. At napagtagumpayan na namin ang mundong ito, Panginoon. Salamat. Kaya mo, God, na masariwa namin ang kagalakan na ang pinagmumulan ay sa alaalang kami nagtagumpay na sa mundong ito sa pamamagitan na aming pakikipag-isa at pakikipagrelasyon sa aming Panginoong Yesus. Thank you, Lord. And also, Father God, let the Spirit of peace, Lord, overflow in each and every one of us, O God, knowing that you are in control of everything, Lord Jesus. Ito po sana yung maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami po yung makapagpahinga sa buhay na ito. Upang, Panginoon, kami po yung magkaroon ng kapahingahan sa lahat ng pagkakataon. Dahil alam po namin, Lord, at itinanim niyo na sa aming mga puso that you are in control of everything. Lord, thank you. Salamat po minsan pa, Panginoon, na tinuruan mo kami kung paano i-exercise ang aming pananampalataya. By speaking what we believe, kung ano yung tinanim niyong faith sa amin, O God, ito po nawa ang aming pong maisalita, maisalaysay at lumabas sa aming mga labi, Panginoon. Increase our faith, Lord, all the more, O God, in our lives. Dalangin po namin, Panginoong Jesus, na inyong plano, O Diyos, ang siyang maghari sa buhay po namin. Salamat po.
We believe, Lord, na salamat sa pinapaalala mo, God, na salita mo na ikaw na nagpasimula sa amin ng magandang bagay, ay tatapusin mo ito hanggang sa muli mong pagbabalik. At salamat, Lord, we believe that you have started, Lord, good things in our lives. At makakaasa po kami dahil sa Diyos na nagsalita. Ito'y pangako, God, na tatapusin mo ito sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Minsan pa, by the power of the Lord Jesus Christ, I release the spirit of peace. I release the spirit of rest. I release the spirit of power. I release the spirit of faith. I release the spirit of joy in the name of Jesus Christ. Lord, we love you. This is all we pray in Jesus' name. Amen.